ano ho naman itong Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS at ano po ang layunin nito? Okay. Manang Ted, bago ko sagutin yan, no? Lagi nating sinasabi na ang DSWD, my first name at last name. The first name of DSWD is social welfare and its last name is development. So yung social welfare, dyan po napapabilang yung AIC. Ito naman pong 4Ps kabilang dyan sa developmental project o programs ng DSWD. Yung ating pong ayuda o yung assistance to individuals in crisis situation, kabilang po yan doon sa ating social welfare. Dito po napapaloob yung mga social safety nets natin o yung mga assistance na immediate na ipinapahatid natin to address some concerns or needs ng ating mga beneficiaries. Kung kagaya nga po yung AIC natin, ibinabahagi po natin ito sa mga individual o mga pamilya na sumasailalim sa isang matinding crisis na yung kanila pong mga current resources ay hindi po sufficient para nga po matugunan yung pangangailangan na yan. Halimbawa po, Manong Ted, medical assistance. Meron pong miyembro ng pamilya na na-confine sa ospital at kinakailangan po ng matinding gastusin para dyan. So lumalapit po sila sa DSWD para po matulungan sila na mabayaran yung nga pong gastusin sa pagkaka-ospital ng miyembro ng pamilya. Dahil nakita natin, based on the assessment of the social worker, sumasailalim po sila sa matinding. Kailan po nagsimula itong AICS, ma'am? At sino ho ang maaaring lumapit po sa DSWD para po makakuha ng tulong pinansyal na ito? At hanggang saan pong kalaki ang maaari pong makuha ng tulong? Okay. Ang Assistance to Individuals in Crisis Situation ay matagal na pong ipinapatupad ng DSWD. Ito po ay isa sa mga regular na mga programa nito. At ito nga po ay ibinabahagi natin doon sa mga lumalapit po sa ating pong tanggapan. Ang halaga po ay depende, Manong Ted, doon sa assistance na hinihingi. Because po pwedeng medical assistance, pwedeng burial assistance, pwede naman pong food assistance, pwedeng transportation assistance, pwede rin naman na psychosocial intervention o pwedeng referral. Yung pong magiging tulong natin sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Opo. Yung halaga po, Manong Ted, nagbavari po iyan, depende doon sa assessment ng ating social worker at doon sa isinumiting mga documentary requirements. Bawat tulong po, Manong Ted, merong corresponding requirements para makapag-avail tayo ng tulong sa ilalim. Ito, halimbawa, let me just cite an example. Yung burial assistance. Kinakailangan, Manong Ted, na yung lalapit po sa atin, meron po dalang death certificate, meron din po yung dala na yung pong contract nila doon sa funeral service provider. Nakasaad po kung magkano po yung total na gastusin nila o magkano yung outstanding obligation. And then, of course, yung ID. Kung halimbawa nailibing na po, nailibing na po yung kanilang miyembro ng pamilya na pumanaw, meron silang promissory note na pinirmahan doon sa service provider. So, kinakailangan din po iyan. Pagdating po nila sa opisina naman ng TED, kakausapin po yan ng ating mga social workers. Isa po kasi sa napakahalagang isinasagawa ng social worker is to ascertain yung financial capacity of the client to address o sagutin yung pong pangangailangan nila. Ngayon kung talaga ma-establish na sa ilalim sila sa crisis, wala po talaga mga miyembro ng pamilya na maaari pong makatulong para tustusan yung pangangailangan po sa pagpapalibing, then that's the time that the social worker will come up with her or his assessment. Pwede pong mag-range from 10,000, mamari hanggang 25,000 po yung burial assistance natin. But depende nga po doon sa assessment ng social worker. Now, if the cost is more than 10,000 pesos, Manong Ted, we issue a guarantee letter. If it's less than 10,000, pwede pong ibigay yan outright. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.